muna sir yung mga ano natin sir, mga kaibigan. Good morning sa ating lahat. Sana panibagong araw na naman. Sana maano natin sa duty natin. Maayos. So mga kadods, ito si SG Tabubuka, Peter Paul Tabubuka. So shout out mo sir mga kaibigan. Shout out mo mga Shout out yan sa mga yung mga pamilya ko pala sa sa Isabela. Sana maayos kayo lagi. At sa mga kasama ko diyan, sana okay lang. Okay, so yun. Sa mga kapatid, kamag-anak niya dyan sa Isabela, shout out sa inyo lahat. Peter Paul Tabubuka. So andito sa Alabang ngayon mga kadods. Yun. Yan. Yo, what's up mga kadods? Good morning at shout out sa lahat ng aking mga minamahal na viewers dyan. Lalong-lalo na sa mga minamahal kong viewers na OFW. Good morning sa inyo lahat dyan at ingat po kayo palagi dyan. So, ngayong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga kadods. So, ngayong umaga po, andito po ako ngayon sa isang pwesto namin sa labas. Tatanungin ko lang po yung isang guard namin dito kung ano ba ang trabaho dito sa area na pinipistuhan niya. So abangan niyo po mga kadods, mamaya konti interview natin siya kung ano ba talagang procedure dito. Kasi ito pong area na po ito ay daanan po ito ng pasukan ng mga lahat ng delivery ng landmark. So tanungin natin siya kung ano ba ang mga SOP dito sa pisto niya. So abangan niyo mga kadods. Sir, good morning sir. Ano bang trabaho dito sir sa pisto mo sir? Good morning din sa atin lahat. Simple lang, po monitoring lang po tayo lahat ng paligid, tingnan at para makita natin yung mga bagay na hindi maano sa Yung sa delivery sir, paano bang proseso natin bago pakapasok yung delivery truck sa loob? Yung delivery naman, kailangan pumasok, punta sila dito sa amin, magpapalista, ibibigay nila yung license at yung PO ng delivery para pag okay naman, papasokin. So, bago pumasok yung delivery, kukunin yung lisensya. Tapos, ano po ang ipapalit nyo sa driver? Number lang. Okay. So, ayan. Ito lang yung ipapalit namin sa lisensya para sa bago sila mapasok. At ipapakita rin lahat ng mga papeles kung dito nga yung delivery nila o sa iba. Meron kasing ibang mga PO na sa festival sila mag-deliver, kaya tinitignan namin na mabuti. Okay. So, sa invoice naman sir, ano natin sir? Paano naman paano nyo malaman na dito ang deliver ng isang company, supplier? Paano nyo malalaman? Hinihingian namin yung yung papers o PO kung dito yung naka-address. So ano pa mga deliver? Supermarket, department store, supermarket, food court, parehas na oras yun, 8 a.m. At yung department store naman mga 10 a.m. So ayan mga kadods no, pag dito pala na-assign hindi lang pala basta-basta, marami din palang ginagawa. Nagre-record ng deliver. So saan ba yung record nyo sir sa delivery sir? Sir, yung mga delivery namin,
yan ang mga record. So makakailan naman maghapon yan, sir? Nasa 100 plus 200 yung delivery sa isang araw. Umaabot ng 100. So na ganun mga kalod, no? Napakarami pala ng deliver dito. So ano masasabi mo, sir, sa mga beginners natin, mga gusto mag-guard security? Anong mapapayo mo, sir, pagdating sa mga ganun na? Yan yung mga gustong mag-guard. Matutunan mo rin to pag nandito ka na. Pero pag wala pa kayo sa parang mahirap ka nyo. Pero matutunan nyo yun, mga 3 to days pataas. So una-una, sir, mag-undergo muna ng training, no? Oo. Mag-undergo ng training, tapos yan, lisensya, no? Tapos bago, paano ba sa kliyente, mag-apply sa kliyente? Punta lang muna dito, tapos i-advise ka, papupuntahin ka doon sa agency. Tapos pa-interviewin ka rin doon, dapat yung lahat ng natutunan mo sa training, dapat itatanong din yung kapatid. So yan, sa mga gusto mag-security, no? Nauna, magti-training, tapos magre-requirements, mag-apply sa agency. Mag-apply sa agency, ipapadala ng agency sa kliyente for interview. So ganoon. So dito naman sa area na to ay, so ito yun, mga kadods, ito yung area dito. So pasukan po yan ng delivery ito. Yan, kalsada na po yan. Papasok ang deliver dito. Yan. So bago pumasok, i-record muna ni guard. Yan. Pagka-record, so titingnan muna yung invoice, PO, kung dito ba talaga ang deliver. Kasi siyempre may katabi ring mga store. Baka mamaya hindi naman dito naka-address yung deliver nila. So sine-check muna ni guardian bago papasukin. So kailangan kung tamang address, yung pitsa ng invoice saka ng PO, kailangan magparehas po yan. Kasi pagka hindi naman parehas, baka expired na, hindi naman po pwede, hindi naman basta-basta tinatanggap dito yan. So ganun, no? Matrabaho din pala ng area na to. So ayun.